Kasi pag ikaw yung kumontrol, lagi ka na lang merong alalahanin. Pag ikaw ay may control, alam mo po, sa buhay ng isang Kristiyano, mahirap talaga sumunod. Ano yung dahilan? Kasi ikaw yung may control sa sarili mo. Ang nagpapahirap sa pagsunod mo, hindi yung dahil mahirap yung iyong gagawin. Dahil hindi ka makapag-decide kung si Lord ba masusunod o ikaw. It's a matter of decision. Faith is a decision, a top decision of every person. Ano ho? Kasi pinag-uusapan po dyan, buhay. Kasi pinag-uusapan po dyan, self-denial. Ano ho? Tignan po natin itong ating pinag-aralan. Next slide please. Sabi niya dyan, Jesus invites every person to follow, but one who desires to follow Him must have this important attitude. Number 1 is, pakibasa nga po, willingness to put aside self-ambition. Okay. Ang bawat tao mayroong ambisyon. May gustong gawin. May gustong marating. Tama po ba? Hindi naman masama yun. May gusto kang marating. Pero kung sa buhay mo, yung gusto mo ang masusunod, hindi yung gusto ng Diyos. Kasi ang tawag po sa atin sa isang Kristiyano, isang mananampalataya na ang buhay ay mayroong layunin. Kanino po? Kay Kristo. At yung buhay mo, sa pagkatawag sa iyo ng Diyos, anong inihanda niya? Yung tinatawag po nating life purpose. Hello? Kasi dapat doon tayo hahakbang eh. Yung layunin ng ating buhay. Handaan po natin, nung hindi pa tayo nakakakilala, ang buhay po natin, alam nyo, ang direksyon ng buhay natin, alam kung saan, papunta tayo ng impyerno eh. Nung hindi tayo nakakakilala, lahat ng tao papunta ng impyerno. Nang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, papunta tayo doon kasi biblically speaking, di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinabi niya sa salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Di ba sa Roma 3:23? Ano sabi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, generally speaking, general term. Wala pong doon, exempted. Pagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang sabi niya sa Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, nung hindi pa napapasa iyo yung life purpose na yan. Kasi ang purpose ng buhay po na kay Kristo. Wala sa atin. Kasi kapag ikaw ang gumawa at kumilos sa sarili mo, kakapakan sa dilim. Sino rito yung inisip niya na gusto kong makatapos ng ganito? Sa taong ganito na yung buhay ko. Halimbawa, si Albert. Yan, paborito ko kasi po dito si Albert at si Jan. Wala si Jan. Si Albert na lang. Ayan. Okay. Halimbawa si Albert, nag-aaral po siya. Ano ba pangarap po, Albert? Wala ka lang life purpose to. Okay, ang pangarap mo, hindi gusto mong marating matapos. Ay maging productor. Gumawa ng basta mag-propose ng Music, dito? Composer. Okay. Isang, parang sa music, no? Okay, sa music, pangarap niya yun. Halimbawa, 2 taon, tatlong taon bago mangyari yun. Tingin nyo, pag inisip ni Albert yun, nakakatiyak ba siya na mangyayari yun? Okay. Alam nyo, lahat ng tao may pangarap. Pero minsan pangarap na lang, pero hindi natutupad. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung mangyayari sa susunod na araw. Yung araw ngayon, hindi natin malalaman kung ano yung susunod mangyayari sa kinabukasan. Ibig sabihin, ng isang tao, kung pinapatakbo mo ang iyong buhay sa iyong sariling paraan, para kang bulag na lumalakad, na ang daan mo ay magkabilay bangin. Kaya nga ang tendency, subukan mo palakarin yung bulag o piringan mo yung tao para padaanin mo sa kahit straight line po yan
ipakita mo na sa kanya straight line. Pero takpan mo yung mata niya, palakarin mo siya. Tingnan niyo anong mangyayari. Ano mangyayari? Malalaglag po yan. Proven na po yan. Kasi kapag wala kang direksyon, hindi mo alam na unti-unti na palang papunta ka doon sa pangin. Ganon din po sa atin. Dapat ang mata po natin sa ating buhay, alam niyo po kung sino? Ang mata natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, si Lord. Kasi nakikita niya yung future. At sa Kanya tayo dapat sumasama. Sa Kanya dapat tayo naniniwala. Kaya nga sinabi niya, a willingness to put aside self-ambition. Ibig bang sabihin, walang gusto. Ang Diyos, ayaw niya may marating ka. Hindi ganon. Ang tinutukoy lang dyan ay sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon yung lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung will ni Lord ang maghahari. O, andyan yung pangarap mo. Pero sa buhay mo, ang pangunahing sinusunod mo, ang pangunahing inuuna mo sa buhay mo ay ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi as long na ikaw ay Kristiyano, Kristiyano ka nga, pero si Lord naman, kailangan mo lang pag may problema ka. Di ba? Kailangan mo lang pag may sakit ka. Kaya si Lord pala, ginawa mo lang on call sa buhay mo. Ganun ba ang treatment kay Lord? Tumawag ka pa ng Lord. Tumawag ka pa ng Panginoon. Tapos ang duty niya lang, ang ano niya lang sa buhay mo ay on call lang. Diba? Lord, diyan ka muna. Ako na bahala, kaya ko na to. Okay, mahirap po yan. Kailangan sa buhay po natin, nakasuko yung ating buhay. Hindi dapat nagiging kaagaw ni Lord yung sarili nating gusto. Hindi niya naman kinukuha yun. Kinuha ba ni Lord yun? Hindi. Ang pinauunawa lang ni Lord, ako yung maging sentro ng buhay mo. Sinabi nga sa inyo yung i-explain, di ba? Parang electric pan. Hindi yan tinatanggal ni Lord kasi hindi naman bubuga ng hangin niya kung wala yung blade. Tama po ba? Kailangan niyang meron siyang blade. Actually, kapag wala yung isang blade, hindi na balance Subukan niyo po. Tanggalin niyo, putulin niyo isang LC ng inyong electric pan. Mag-shake po yan. Kasi yung ikot niya hindi na balance Ang buhay po natin ay balance. Meron tayong pangarap, meron tayong ambisyon, meron tayong gustong gawin, pero dapat si Lord ang sentro ng buhay natin. At alam niyo po, kapag tayo ay nagiging tapat kay Lord, tinutupad niya yung mga bagay na gusto natin na naaayon sa kanyang kalooban. Hello? Kasi alam niyo po, ang tawag sa atin, ang tawag sa Kristiyano, ano po yung word? Believers. Ano ba yung sabihin ng believers? Sa Tagalog? Maana lang? Is it true? Sa buhay ng isang Kristiyano? Is it true that you are a believer? Kasi pag tinignan mo sa dictionary yung believer, ang believer ba sumusunod o hindi? Di ba? Pag di ka sumusunod, you are not a believer. Ano ka lang, tawag dito? Sympathizer. Magkaiba ang sympathizer sa believer. Ang sympathizer, nakakaroon lang siya ng simpatya. Pero, sa bandang huli, mamamatay din yon. Pero yung totoong believer, ano po yun? Yung sinabi ng kanyang Panginoon, gagawin niya talaga. Yun yung pagkakaiba. At ito sinabi ng Panginoon. Yung gusto, sino mang gustong sumunod sa akin, inuna na kagad ni Lord yung magiging kalaban niya, kalimutan ng kanyang sarili. So, yun po yung makikita po natin na nagiging problema. Okay, next. Pakibasa nga po, to put aside self-ambition means to surrender immediate, ano po yan? Material gratification in order to discover and secure one's true self and God's interest. Kasi ang problema, meron tayong sariling pamamaraan. Gustong ilagay ni Lord yung kanyang layunin.
Ang problema, meron na kagad tayong tinatawag na nasa sarili natin. Kahit ilagay man yan ni Lord, pag puno na, subukan mong maglagay ng mga bagay sa isang lalagyan na puno na. Di ba? Mailalagay mo pa ba? Di na. Kasi, there is no empty space. Parang cellphone ko lang po yan eh. Di ba? Laging magsasabi na, ang sabi ni Nina, wala nang space. Okay. Okay, your storage is full. Kukuha lang ako ng your storage is full. Bura na ako ng bura, ganun pa rin. Sabi ko, ibang klase cellphone to, talagang parang ginawa yata siya parang ganun, no? Nagpura ka na, wala nang pero ganun pa rin, hindi nagbabago. Okay, kasi sa isang bagay na talagang meron ng built-in na may laman na, imposible na lagyan. Kasi ang isang pagiging Kristiyano po, kailangan i-empty natin sa sarili natin. Pag sinabi ng empty, bigay mo kay Lord, tanggalin mo muna yung lahat. No? Bigay mo kay Lord lahat yan. Hindi naman yan sisirain ni Lord eh. Hello? Ikaw ba pag binigay mo kay Lord, sisirain niya buhay mo? Sino nito sisirain si Lord, sisirain niya yung buhay mo? Taas mo kamay, uwian na. Wala naman, di ba? Kasi makikita mo, ang plano ni Lord maganda. But the point is, bakit hindi mapagkatiwalaan ng tao ang Panginoon? Bakit hindi mapagkatiwalaan ng believer si Lord? Bakit hindi ka makahakbang sa gusto niya ipagawa sa iyo? Pilit ka pa rin doon sa gusto mong gawin. Eh alam mo naman yung resulta lang, kung anong ginawa mo dati, ganun din naman yung mangyayari yan. Meron ba nagbabago? Wala naman. Kasi bakit? Gustong baguhin na yung buhay mo, ikaw naman ayaw mong umiba ng landas. Di ba? Yun at yun pa rin yung gagawin mo. Okay. Kasi nga, ang nagkocontrol sa iyo ay yung sarili mong buhay, pamamaraan. So kailangan mong i-surrender lahat yan kay Lord. Para si Lord, ilagay ni Lord yung kanyang plano sa buhay mo. At yung plano ni Lord, siya talaga nasa center ng buhay mo, si Lord ang magpapatakbo. Amen. Sa biblical perspective po, sa yung mga biblical character, ano po yung naging dahilan bakit ang Diyos naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos? Ano yung dahilan? Kasi yung sarili nila, sinuko nila kay Lord. Binigay nila lahat. Hinayaan nilang si Lord ang makialam. Pwede kasi sa buhay mo, may part si Lord pero hindi siya pwedeng makialam. May mga parte hindi siya pwedeng makialam. Ikaw yung nakikialam. Iba po yun. Okay, sabi niya po dyan, sumunod, it is a willingness to let go of selfish desire and earthly security. And this attitude turns self-centeredness to, saan daw po? God-centeredness. Yan po yung magkalaban lagi. Self-centered or God-centeredness. Self-centeredness o God-centeredness. Dapat si Lord yung nasa puso po natin. Ano po? Okay. So kaya nga po, minsan, yung mga term na alam natin sa Bible, yung mga binabanggit sa Bible, minsan hindi natin talaga nagagawa. Ang nangyayari na lang, parang, minsan na Bible nga, nagiging alamat na lang sa tao eh. Di ba? Bakit? Kasi binabasa mo naman, pero ayaw mo namang gawin. So mahirap po yun. At pagsunod sa Bible, tandaan niyo po mga kapatid, hindi pwedeng ang pagsunod mo kalahati, ang pagsunod mo 75%, hindi mo pwede yun kay Lord. Kailangan kay Lord, totally surrendered, ano po, yung ating pong mga buhay. Amen po ba? Okay. Kasi ang makikinabang, ulitin ko po, ang makikinabang ikaw. Gusto kang i-bless ni Lord. Amen. Pinakita lang ni Lord dito sa pagsunod, dapat ready ka doon sa mga tinatawag po na sacrifices. Mahirap po bang bitawan sa sarili natin gusto?
Totoo lang, mahirap po yan eh. Pero dapat mong gawin kasi yun yung gusto ni Lord. Why? Kasi lagi natin iisipin, dapat kasi kailangan po natin mag-evaluate eh. Alam nyo, sa bawat desisyon na gagawin po natin, hindi pwedeng ano tawag dito? Meron ka na agad desisyon. Tanggalin mo yan, hindi makakatulong sa iyo yan. Meron ka agad desisyon. Eh ano mangyayari sa salita ng Diyos? Di nagbabounce na lang yan. Kahit ang ituro sa iyo dyan, meron na kasi nakalagay. Di ba? Ang kailangan, baklasin mo muna. Tanggalin mo muna. Alisin mo muna. Sa kakalalaman ng Lord, bigyan mo siya ng pagkakataon. Amen. Okay, so, ano po natin? Sumunod po. Number 2, pakibasa nga po. Willingness to take up his or her cross. Okay, a willingness to take up his or her cross. Okay. Yung willingness na buhatin daw natin yung ating krus. Ano ba tinuturo ni Lord dyan? Is it literal or spiritual? Tandaan po natin, ang pag-take po natin sa Biblia, merong iba't ibang ano po dyan. Meron po yung practical, merong literal, at merong spiritual. So, lagi natin yung titignan sa ano po ng talata. Sabi ng Panginoon, gusto sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. So, gagawa ka ba ng krus, Lord? Dilimutin ko yung sarili ko. Gagawa ako ng krus at papasanin ko araw-araw. Ganun po ba yan? Hindi po ganun. Ano ho? Kasi yung krus is pasanin. Po ba? Mabigat. Pinapasan mo yung bagay na gusto mo mangyari. Okay. So, kung titingnan po natin, yung cross po dyan na tinutukoy ay yung kahandaan po nating magsakripisyo sa pagsunod sa Panginoon. Hindi pwedeng susunod ka kay Lord pero walang sakripisyo. Hindi pwedeng ganon. Tandaan niyo po, pag nag-ministry ka kay Lord, kaakibat niyan, kasama niyan, para mapatunayan mo ikaw ay sumusunod, talagang dadaan ka sa mga testing ng buhay, dadaan ka sa mga kabigatan, dadaan ka sa tinatawag na pagsasakripisyo. Amen. Pero iba naman yung may nangyayari sa iyo dahil may tinutuwid si Lord. Dapat nag-e-evaluate po tayo. Baka iniisip mo, tinutuwid ka ni Lord, ay nagsasakripisyo ka dahil kay Lord, yung pala tinutuwid ka na. So dapat maging ano po tayo doon, pwede tayong dayakin ng kaaway po doon. Ano ho? Dapat naintindihan po natin yon. Sumunod, pakiclick nga po. Sabi niya dyan, to shoulder one's cross was a vivid illustration of the humility and submission Jesus asked for followers. Dapat handa po tayo, no? Na yung pagpapakumbaba, gagawin ko to. Gagawin ko yung bagay na ito dahil ito yung hinihiling ng Panginoon. Sabi niya dyan, ready to sacrifice for the Lord. Yung nauna ko nang binanggit po kanina. Dapat handa tayo magsakripisyo kay Lord. Amen. Si Lord nga, binigay niya yung pinakamatinding sakripisyo eh. Ano yung sakripisyo yung binigay niya? Naging dahilan ng kanyang kamatayan at ng kanyang buhay, sakripisyo yung binigay niya. Hindi naman tayo umaabot pa doon. Diba? Sasabihin natin, Lord, handa akong ibigay yung buhay ko. Diba? Handa akong ibigay lahat. Patunayan mo. Kasi iba yung word, iba yung action. Yung word, pag word lang, hindi siya napapatunayan. Ano ho? Ang action, sabi niya, may kasabihan tayo, action, ano daw po? Speak louder than words. Kasi bakit? Ginawa mo na kasi. Di ba? Kapag words lang, ang tawag po doon, drawing. Di ba? Yung puro lang plano. Gusto mong gawin pero hindi mo ginagawa. Pero ginawa mo na, yung ginawa mo ang siyang magsasalita sa mga taong ito. Okay. Sabi niya, ready to face any circumstances. Kasi ang taong nagtitiis, tandaan po natin, no? Ang isang Kristiyano nagtitiis,
alang-alang sa Panginoon, ang isang Kristiyanong nagsasakripisyo alang-alang sa Panginoon ay nagpapakita ng tunay na pagpapakumbaba sa Panginoon. Dahil, tandaan po natin, ito po yun. Ikaw ay servant ni Lord, si Jesus ang ating Panginoon. Ang servant po laging merong attitude na pagpapakumbaba. Hindi yan pwedeng kumontra sa kanyang Panginoon. Kung ano yung inutos ng Panginoon, gagawin. Ano sabi ni Lord? O kung sino mang gusto sumunod sa akin, parang ganun yung sinasabi. O kung sino man yung gusto maging servant ko, ito yung gagawin nyo, ito yung trabaho nyo. May pamantayan. Merong si Lord na binigay na pamantayan na dapat natin gawin. Pag ginawa mo, mapapatunayan mo ba na servant ka? Yes. Pag hindi mo ginawa, mapapatunayan mo ba na servant ka? No is the answer. Ang gusto ni Lord, merong tinatawag na result. Amen? Sa buhay Kristiyano, hindi pwedeng in-word lang tayo lagi. Gusto ko magsakripisyo, gusto ko maglingkod kay Lord. Pag tinanong mo, gusto ko pong lumago. Gusto ko pong lumalim. Gusto ko pong mag-ministry. So, paano mo siya gagawin? Okay, kailangan mong sumunod sa Panginoon. Unahin mo yung kanyang salita. Di ba kay Lord, wala kang time. Sa kanyang salita, wala ka rin time. Ano po, mahirap po yun. Kasi tandaan po natin, lahat ng pinagagawa ng Panginoon, it connects to our lives and it connects to our doon sa ating paglilingkod kung paano tayo sumusunod sa Panginoon. Lahat ng bagay na pinagagawa ng Lord, konektado po yan. Hindi ka makakasunod kay Lord kapag may isang bagay kang iniwan. Dapat complete. Totoo yung pagsunod at handang sumunod. Next slide please. Okay, pakibasa nga po. Willingness to offer slide. A willingness to offer slide. Di ba? Kasi tandaan po natin, ang isang Kristiyano na hindi niya handang ibigay yung kanyang buhay sa Panginoon, hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Pero hindi naman tayo papatayin ni Lord, pag pinasunod tayo. Di ba? Hello? Ang hinahanap lang ni Lord, yung totoong servant. Alam niyo po ba yung servant noong panahon po na yun? Ayan, no? Lagi ko na nababanggit to. Gusto ko lang mabanggit para sa iba. Yung servant dati, alam niyo, binibili kasi yan. Sa market po nila, makikilala mo yung servant. Nakatayo po yan sa gilid. Kung halimbawa, ito yung pader. Meron yung tulos na nakatalak dyan na sibat. Yun yung palatandaan na itong servant na to o alipin na to, binibenta. At alam niyo po, pag may bumili dyan, kasi ang nagbebenta niya yung master niya. Okay, pag binili yan, ang master niya na yung bumili sa kanya. Ngayon, alam niyo po, sa kultura nila, ganito po. Ang isang alipin, kahit anong iutos mo, wala siyang karapatang tumanggi. Ang trabaho lang ng alipin at alam ng alipin na ang master ko lang ang aking paglilingkuran. Kahit anong ipagawa ng master ko ay aking susundin. Alam nyo, kahit sabihin nila sa alipin nila na magpakamatay ka sa harap ko, pag sinabi ng master yun, gagawin po ng alipin. Ganun po siya. Kaya yung tinutukoy ng Panginoon, hindi siya simpleng bagay. It's about kung paano mo, ang kahandaan mo na ang buhay mo ay handa mong paglingkod kay Lord. Kung kaya, parang ganito lang yan, kung kaya mong ibigay yung buhay mo, madali pa lang sa iyo yung sacrifices, tama po ba? Handa kang mamatay eh. Pero ayaw mo magsakripisyo, ano yon? So nagiging contradict doon sa tinatawag na sinasabi mo mag-aalay ako ng buhay, pero ayaw mo namang mahirapan. Di ba? Pag naglilingkod ka, ang daming reklamo. Di ba? Okay. So tandaan po natin, walang madaling paglilingkod. Lahat ng bagay na gagawin po natin, merong sacrifices, oras, panahon, pera, lahat sa buhay natin, handaan natin pagkaloob kay Lord, alang-alang sa kanyang ministeryo. Amen po ba doon? Okay. So, munod po, tingnan po natin. Tingnan po natin labat po nito.
Okay. A willingness to share the gospel of Christ. Okay. A willingness to share the gospel of Christ. Sabi niya, balikan po natin, yung binasa po natin. Meron importanteng bagay po dito, binilin si Lord. Okay, sabi niya, ulitin ko lang po, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, sinabi, kung ibig nang ninyong sino mang sumunod sa akin, limutin ang kanyang ukol sa kanyang sarili, ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po? Tapos, meron siya binanggit dito, in particular verse, yung pagkilala, doon sa kanyang salita sa harap ng tao. Na doon sa ating binasa, na kailangan mo ipakilala ang Panginoong Jesus sa ibang tao. At makikita po natin dyan, pinakita dito ni Lord, yung alam niyo yung pinagkumpara niya yung mundo tsaka yung halaga ng buhay mo. Sabi niya, doon sa talatang ating binasa, anong kabuluhan kung makamtan mo man ang buong mundo? Ngunit ang buhay mo po naman ay mapapahamak, anong buting may tutulot dito sa iyo? Okay. So kung iisipin natin, bakit sinabi yun ni Lord? Kasi ang mga tao, ini-invest nila yung kanilang buhay sa mundo. At habang ini-invest mo yung buhay mo sa mundo, nawawalan ng value yung buhay mo. Why? Kasi yung mundo gumagamit sa buhay mo, sisirain yung buhay mo. Yung value ng buhay mo nawawala. Kasi bakit? Kasi tandaan po natin, ang isang bagay na gagamitin mo sa mali, bababa ang value. Hello? Ulitin ko, ang isang bagay na mahalaga at ginamit mo sa mali, bumababa ang value. Nawawala yung value. Kasi ang isang bagay na expensive ay meron lamang talagang bagay na paggagamitan. Kaya yung buhay po natin, ikumpara mo sa iba't ibang bagay, pinakamahalaga buhay po natin eh. Tapos gagamitin lang ng mundo, ano gagawin ng mundo? Sisirain niya lang. Diba? Okay. Dahil yung buhay po natin, hindi naman para sa mundo, para sa ating Panginoon. At yung buhay po na yan, dapat nagagamit po yan sa kung ano yung layunin ng Diyos. Ano ba yung gusto ng Diyos na mangyari? Para ganito. Nangako ang Diyos ng kanyang tagapagligtas. O dito tayo. Dito ko pumpisahan. Nangako ang Diyos, ang Ama, na magkakaloob ng tagapagligtas. Di ba sa Old Testament? Dumating yung New Testament na ipanganak si Kristo. Kaya nga may Christmas tayo eh. Okay. So pagkapanganak ni Kristo, ano yung purpose ng Diyos? Nung ipanganak siya. Ano yung purpose po ng Diyos? Ipinanganak siya. Ano yung main reason? Para magkapasko tayo. Para may celebration. Ganun po ba? Ang reason ng pagkapanganak ni Jesus ay siya yung maging handog para sa kasalanan. Okay. Kasi bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao. Eh, nung tayo nakatanggap ng kaligtasan, na siya sa atin yung gospel, paano tayo naligtas? Wala nang pastor, basta pumasok na ako sa simbahan, naligtas na ako. Wala pong ganon. Ang sabi sa Biblia, ang kaligtasan nag-uumpisa sa, yung pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig. Romans chapter 10 verse 17. Yung pananampalataya, sabi niya, nag-uumpisa sa pakikinig. At yung makakapakinig lamang ng tao, sabi niya, kapag mayroong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi yung kaligtasan nag-uumpisa doon sa salita ng Diyos. Na kapag pinakinggan mo, yung mabuting balita, yun yung sasampalatayaan mo. Sa iyong pananampalataya, sa mabuting balita ay pinauunawa, ito yung ipinangako ng Diyos na si Kristo na namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tinubos ang ating kasalanan at sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. So naligtas tayo. Okay, nung niligtas ka ng Panginoon, tapos na ba yung buhay mo? Hindi ka pa pumunta sa langit eh. Nandito ka pa kasi may trabaho ka pa. Ano yung trabaho mo?
Okay. Ano yung pinaka-trabaho mo ngayon na gagawin kay Lord? Pastor, gusto ni Lord, mag-ministry ako. Yes, good. Gusto ni Lord, tumugtog ako. Good. Gusto ni Lord, maglinis ako ng church. Good. Gusto ni Lord, magturo ako ng mga bata. Good. Good naman po lahat yan. Pero may pinaka-center po dyan. Ano yung pinaka-gusto ni Lord? The gospel of Christ. To share the gospel of Christ. Pagtulong sa kapwa, mabuti. Nagre-repack tayo, di ba? Pag may mga bagyo. Matulong tayo. Isa nagko-contribute. That was good. Naisalba natin yung ilang araw na pagkain ng tao. Halimbawa, kung binigyan natin ng 2 kilong bigas, 3 sardinas, 2 pellet, ano ba paborito nyo? Lucky Meal. Okay. May sasalba natin, halimbawa, yung 2 araw niya. Pagkatapos na wala na. Pero hindi maisasalba yung pagkain na yon ng tao sa kabilang buhay. Ang tanging nakakapagsalba lang sa buhay ng tao para maalis sa kamatayan, sa tiyak na kamatayan ang salita ng Diyos. Na dapat nating pinaghihirapan. Na hindi dapat tayo nakasentro sa sarili lang natin. Niligtas ka na nga ni Lord Tapos puro pa sa'yo. Gusto mo puro sa'yo. Gawin mo naman yung pinapatrabaho ni Lord. Share the gospel. Kasi dyan makakakilala yung tao. Dyan siya maliligtas. Kaya nga si Apostol Pablo, tingnan niyo po, yung nalalabing buhay niya sa niya in-invest sa salita sa mabuting balita. Kasi bakit? Nakita niya kasi sabi niya, lahat ng bagay walang kabuluhan para sa akin. Makamtan ko lamang si Kristo at maranasan ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling kabuhay. Inari kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay, makamtan ko lamang si Kristo. Ano ba yung pinauunawa ni Pablo? Lahat ng bagay, nonsense, without Christ. Magiging mahalaga lang ang buhay mo kapag si Kristo sa buhay mo. Andun talaga. Sa sentro ng buhay mo at sa buhay mo kumikilos si Kristo. Na kung ano yung pinagagawa ni Kristo, ginagawa mo. Kasi sabi niya, ipahayag niyo yung aking salita. Huwag niyong ikahiya. Kasi sabi niya, pag ikinakahiya niya, pagdating ko, kakahiya din kita. Walang nakakahiya pagdating sa mabuting balita. Hello? Kasi alam niyo po, kapag tayo may taong kausap, yung tao na yan na hindi Kristiyano, pwede yan mamatay pag alis pagka hiwalay nyo. Pwede yan masagasaan ng sasakyan. Kahapon lang, 3 binibilang namin kung ilang ano yung talagang madidisgrasya doon sa sasakyan po ng van 3, di ba? Binibilang natin. 3. Binibilang namin Yung mga rider na talagang mali yung mga nila, kung hindi lang ako maningat, siguro 3 yung nasagasaan ko. Okay. Biruin niyo yun, di ba? Without knowing na, ang bilis niyang mamatay. Sumemplang lang siya sa harap ko, patay siya. Pag nagulungan siya ng van, puno pa naman kami. Loaded yung van, no? So sabi ko, mga tao talaga nito hindi nag-iingat. Parang ang dali lang ng buhay sa kanila. Papasok na kami, papasok din. Paliko na ako, liliko din. Kung saan ako papasok, di ba? Kung kailan ako papasok, dun papasok. Okay. So, napakadali ng buhay ng tao. Pero pag namatay yung tao, mga kapatid, wala nang pag-asa. Kaya nga, yung nalalamang salita ng Diyos na meron ka, i-share mo na sa kapwa mo. Tanungin ko po kayo, when was the last time na nag-share ka ng gospel? Nag-share ka na ba? Di ba? Nag-share ka na nga ba? Yung, pag sinabi nag-share po kasi, ganito po yun, ikaw mismo yung gumawa. Yung nag-invite, iba yun in-invite mo lang siya, pero iba yung nag-share. Kasi personally, dapat marunong tayo maghayag ng salita ng Diyos. Kasi ganito lang po yung logic ko ulitin ko pa. Ang logic ko ganito lang. Alam mong tinanggap, hindi mo alam i-explain. Imposible yun. Walang taong tatanggap ng bagay na hindi niya naiintindihan. Tama po ba ako? Diba? Sa ano lang bagay sa mga networking lang Diba? Hindi ka naman bibili basta-basta ng produkto ko na bibili na ako yan, wala pang explanation, hindi ganon. Yung gospel na explain sa atin. At nung maunawaan po natin, tinanggap natin. Kaya nga, imposible sa akin na
hindi mo alam i-share yung bagay na tinanggap mo. That's impossible. Alam mo yung kwento. Kung paano mo siya tinanggap, ano ba yung ginawa niya? That's very simple. Yung gospel, very simple mga kapatid, hindi na pinahirap. Ikwento mo lang yung ginawa ni Kristo, pagliligtas. Sabihin mo lang sa tao yung kanyang pagliligtas. Ikwento mo kung ano yung kanyang ginawa, yung kanyang kamatay, yung kanyang muling pagkabuhay, na inaalok ka ng kaligtasan. Magbigay ka ng isang verse, sapat na yun. Sapat na. Hindi mahirap. Ano ipapahirap lang, ikaw sa sarili mo. Kasi hindi mo inuumpisahan. Ang bagay na hindi mo ginagawa, hindi mo makakasanayan. Kaya kung hindi ka nakakapag-share sa ang Kristiyano, hindi mo kasi pinractice yung sarili mo. At alam niyo po, sa isang Kristiyano nagsishare ng gospel, masaya. Iba yung damdamin. Di ba? Tingnan niyo po, bago po ako mag-end, mga tao nakakasalubong natin. Hindi natin alam kung buhay pa o patay na. Mga kaibigan natin na hindi natin nakikita, hindi natin alam kung buhay pa o patay na. Alam niyo po, sa Pampanga, nagugulat ako, mga kaklase ko, mga kaibigan ko, babalita sa akin, tagal na palang patay na si ganito. So nakakalungkot, ang buhay ng tao, may click. May panahon pa para i-share natin yung gospel at katungkulan natin ibahagi yung salita ng Diyos. At bago po ako magtapos, alam niyo po na sabihin dito ng Panginoon sa kanila, i-challenge na to, malapit ka siya, di pa ako sa krus. Malalapit na yung oras niya. Hinahanap niya na ngayon yung totoong mga disciple na kapag nawala ako, sino yung magtutuloy? Kapag nawala ako, sino yung magsasakripisyo? Kapag patay na ako, sino yung magsishare sa mga tao? Kapag nawala na ako, sino yung magbibigay talaga ng buhay sa akin? Alam niyo po, kung sabihin ng Panginoon yung mabibigat na bagay, yung follower niya, nabawasan. Yung palang iba po, sumusunod lang kasi merong pakinabang, may miracle. Pero, nung ibigay na ng Panginoon yung dapat nilang gawin, nawala na. Dapat ang mga Kristiyano po, yung pinakamahalaga, ang importante po sa atin. Amen? Hello? Hindi yung blessing kasi pag sa bless, amen, tutuwa kayo. Ang pinaka-importante po sa church is the gospel of Christ na ating ipapahayag. Ito, Christmas na naman. Magpapaalala sa atin ng tagapagligtas. Ang tanong, sinare mo na ba yung tagapagligtas? Kung hindi pa kapatid, i-share mo na. Kasi kaibigan mo, kakilala mo, pwedeng mamatay yan. Anytime. At pag namatay na, gusto mo sharean. Paano pa masashare niya? Patay na. Diba? Walang ganun. Pag patay na po yan, patay na talaga. Kaya nga, sa atin po, no, yung true disciples of Christ, ay talagang yung totoong nabubuhay sa Kanya si Kristo, yung totoong nagsasakripisyo, yung totoong talagang gumagawa kahit mahirap gagawin niya para sa Panginoon, yung totoong ibinabahagi yung salita ng Panginoon, hindi mahirap ibahagi, gawin mo lang, mangyayari po yan. Dahil sino ang kasama mo pag ikaw yung nagbabahagi ng salita ng Diyos? The Holy Spirit will accompany you when you share the gospel of Christ. Hindi ikaw yung magsasalita, hindi ikaw yung mangungusap. Habang sinasabi mo ng mabuting balita, ang Holy Spirit ang kumakausap sa tao. May katuwang ka. May katulong ka. Kaya sinabi ni Lord great Great Commission Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa kahuli-huling panahon. The presence of the Holy Spirit na nagre-represent ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Ang Diyos na gumagawa para ang tao makakilala. Nawa po yung buhay po natin. Huwag manamlay. Balikan natin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. Huwag natin kalimutan. Dahil yung pinaka-importante na ang isang Kristiyano ay totoong disipulo ng Panginoon. Na may katangiang handang magsakripisyo. May katangiang handang sumunod ng buong puso. May katangian na ibahagi ang mabuting balita para sa iba. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, sa umaga pong ito, marami pong salamat sa iyong biyaya. Sa iyo pong salita na nagpapaunawa po sa amin ng kahalagahan ng tunay na disipulo. Hindi lamang po, Lord, yung daily activity na ginagawa po namin. The essence of Christianity, the essence of being a disciple, ay kapag, Lord, dinadala po namin ang iyong salita. Nabubuhay kami sa iyong salita. Sumusunod kami
ng totoo na pag may pagsasakripisyo, handa namin ialay ang aming buhay po sa iyo. Lord, salamat sapagkat meron kang layunin sa aming buhay. Ang buhay namin hindi para sa mundo, kung hindi ang buhay po namin ay para sa iyo. Dahil ikaw yung lumikha sa amin, meron kang plano na nais pong mangyari. Pero Lord, hindi mangyayari ito hanggat sa aming sarili kami yung may control. Lord, tulungan mo kami, turuan mo kami na sa aming buhay ikaw yung maging sentro, hindi yung aming sarili. Na sa aming buhay ikaw yung napaparangalan, na sa aming sarili ikaw yung nalulwalhati. Kasi Lord, nakikita mo po sa aming buhay na kami ay handang mag-alay, Lord, ng aming buhay, na kami ay handang kalimutan ng aming sarili at handa kami magsakripisyo. Yung sinasabi mong pasanin namin yung aming krus sa araw-araw. Lord, ito po yung pagpapakumbaba po namin na habang ginagawa po namin yung the best para sa iyo. Kahit nahihirapan po kami, kahit nagsasakripisyo po kami, napapatunayan po namin yung pagpapakumbaba dahil Lord, ginagawa po namin yung bagay na pinagagawa. Salamat, Lord, sa umaga po sapagkat, Lord, ang iyong salita ay hindi mawawala ng pagmamahal sa buhay po ng iyong mga anak. Purihin po ang iyong pangalan sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. Amen. Sige po mga kapatid, sa sandali po ito, tayo po ay nasa panahon ng pag-aalaala sa hirap at sakit ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng ating pong sama-sama na pagdulog sa Kanya, sa pagpipira-piraso ng tinapay at pag-inom sa salo na kung saan ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. Sa sandali pong ito, naanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Ang gawain pong ito ay napakahalaga at ito ay pinili ng Panginoon na sa tuwing kakain kayo at iinom. Sabi ng Panginoon, alalahanin niyo ako. Alalahanin niyo yung aking ginawa dahil ang kanyang hirap at sakit doon sa krus. Yung kanyang katawan ay pinayubay sa krus. Yung kanyang dugo ay tumigis dahil sa ating mga kasalanan. Sa atin ang mga naligtas, sa ating pagtanggap sa Panginoon, ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay ating naranasan. Tayo po ang tinatawag na Iglesia ng Diyos. Ang Panginoon ang siyang ulo ng Iglesia, tayo po ang bahagi ng kanyang katawan. Na sa ating pag-aalaala, marapat lamang po na ating siyasatin ang ating sarili bago pa tayo tumanggap. Isipin po natin, alalahanin po natin ating buhay, yung mga nakaraang mga araw, sa buong isang linggo, kung meron po mga bagay na gagawa tayong hindi nakalulugod sa Panginoon, mga pagkukulang, pagkakamali at kasalanan, atin pong isuko sa Panginoon. Upang sa ating pagtanggap, ay maging dapat po tayo sa katawan at dugo ng Panginoon na sinisimbolo
ng tinapay at ng inumin pong ito na ating pong tatanggapin. Sa sandali pong ito, magkaroon po tayo ng ilang minuto ng personal na pananalangin sa Diyos. Ang bawat isa ay dudulog ng ilang minuto at hihingin ko po sa ating pong isang mga elders po natin dito na pangunahan tayo sa panalangin pangkapulungan. Sige po, ang bawat isa ay magkaroon ng oras ng pananalangin sa harapan ng ating pong Diyos. All that I have, I lay them down before you. Oh Lord, all my regrets, all my ugly, the joy and the pain, I'm making them yours. Sige po, sa sandali po ito, ating pong Lord, I kay Nanay Dani, na pangunahan po tayo sa panalangin ng panalangin pangkapulungan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ama, narito po kami lumulog sa harapan. Anuman, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga kasalanan, amin sinusuko ang aming lahat ng mga kasalanan. Ama, ikaw ang aming Diyos na mabuti at ikaw ang Diyos na banal. Wala sa aming buhay, wala po that I had to come true. nataulat kay ito, ang tinapay at ang inumin, All of bilang my buwan plans, at dugo na siyang nabuho sa krus na pagtubo sa aming mga kasalanan. Ikaw ang Diyos na dakila, kahanga-hanga ka ang iyong mga gawa, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagmamaliw kailanman. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa amin. Ng aming mga karamdaman o mga sakit, bigyan po kami ng kagalingan. Maraming salamat, Ama. Pinupuri kita at tinataas sa umagang ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong itaas ang ating mga kamay. Atin pong ipanalangin sa Panginoon, atin pong mga tatanggapin. Lord, sa umaga po ito, salamat sa iyong biyaya sa amin. Di man kami karapat-dapat, ngunit dahil sa wagas mo pong pag-ibig sa amin, iloob mo kami ay iyong tubusin sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong buhay. Ikaw ay namatay doon sa krus na bayubay. Dumalak ng sagana ang iyong dugo upang ang kapatawaran ng kasalanan ay isa katuparan at matanggap po namin. Salamat po sa iyong pagliligtas at sa aming pag-aalaala po ito. Aming hinihiling po sa iyo ay iyong pagpalain ng aming tatanggapin. Sa sino man pong tatanggap, ipagkaloob mo po ang kalakasan na nagmumula po sa iyo. Kalakasang espiritual. Gayon po, Diyos, loobin mo sa sino man pong tatanggap na may karamdaman. Iparanas mo po, Panginoong Hesus, ang kagalingan. Yaman din lamang na ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sa bawat isa sa amin, maranasan ka namin. Lord, magawa po namin ang iyong pinapagawa. Magkaroon kami, Lord, ng tunay na pagsunod po sa iyo. At magpaalala po sa amin ito, ang aming kakaning tinapay at inumin. Magpaalala po sa amin ang iyong sakripisyo na ginawa mo po sa bawat isa po sa amin upang kami maligtas. Na kaming niligtas mo ay marapat lamang din naman, Lord, na magdala ng mabuting balita upang maligtas ang maraming tao na nais mo. Salamat po sa iyong ginawa at salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po nating tanggapin pamigay. Hawakan niyo lang po muna at sabay-sabay po nating tatanggapin.
Sige po mga kapatid, atin pong itaas ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na nasugatan, nahirapan, nabayubay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating kainin. Taas po natin ang saro na ating hawak. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigi sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sabay-sabay po natin tanggapin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pag-aalay ng iyong buhay para po sa amin upang kami ay maligtas. Dalangin ko po, Lord, ang layunin ng aming buhay sa pagkatawag mo po sa amin bilang mananampalataya ay patuloy, Lord, may isakatuparan po namin na sa pamamagitan ng buong pagsunod po sa iyo, ng buong katapatan, ay makita mo po sa amin na aming patuloy na pinapalawak ang iyong kaharian dito po sa lupa sa pamamagitan ng patuloy na pagdadala ng mabuting balita, pagtuturo, pagpapahayag sa mga taong wala pa pong kaligtasan. Palakasin mo po ang iyong iglesia. Palakasin mo po ang iyong katawan upang gumawang may kahusayan, may sigasig at may sigla. Upang sa iyong pagbabalik ay masumpungan mo kami na nabubuhay na ang buong pagsunod ng buong katapatan po sa iyo. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po muli sa ating pong God's message. Yung po sa pong test and offering encouragement, ay pong kanawagan Sister Narnie Acosta, kasundin po ating pong tagalikom ng handog, Sister Judy Borbon. Ang ating pong tithes and encouragement ay matatagpuan po sa Kawikaan 11, talatang 24 hanggang 25. At ganito po ang sinasabi: kapag tayo ay nagbibigay, hindi lamang natin pinagpapalang iba, kundi pinayayaman din natin ang ating sariling buhay. Ay, sorry po. 24-25, ang tamang pagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kapag po tayo ay nagbibigay, hindi lamang natin po pinagpapala ang iba, kundi pinayayaman din po natin ang ating sariling buhay. Ang pagbibigay po ay pagtitiwala sa provision po ng Diyos at kilalanin ang lahat po ng mayroong tayo ay regalo mula sa Diyos. Kaya po sa umagang ito, hinihimo ko po kayo na kung paano ninyo pinayayaman ang inyong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay. Ito man po ay sa pamamagitan ng ating mga hikapu o paghahandog, naway maranasan ninyo ang kagalakan at pagpapala at na nagmumula sa isang bukas na palad. Kung nais mo naman pagpalain mo, halinatin mo ang mabuting atin. Kasabay ng pagsabay, pagpupuri.
Panalangin po natin ang ating mga Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mga kaloob na ito ng iyong anak. Pagpalain mo po ito at upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Patuloy mo pong gabayan, bigyan ng kalakasan ang mga anak mo na patuloy na nagbibigay. At ingatan mo po sila at patuloy mo pong pagpalain ng kanilang mga ikinabubuhay upang patuloy na makabahagi sa pagpapalaganap ng iyong iglesia. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, salamat po. Ito naman po yung pong gawain pa ng Pinas sa kanyang puso, mula sa puso. Patuloy po natin pagpalain ang ating pong simbahan. Okay, salamat pong muli. Sige po, tayo po yung muling magsitayo para po sa ating pong pangwakas po nating awitin. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay. To the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Kung pastor ay pag-benediction. Lord, salamat po sa aming pong natapos na gawain sa isang malayang pagpupuri at pagsamba. Salamat din, Lord, sa iyong mga salita na nagpapaalala po sa amin ng kahalagahan ng pagiging, Lord, tunay na disipulo na nais mo pong makita, Lord, sa lahat ng mga nananampalataya at sumusunod po sa iyo. Bugin mo po ang aming buhay. Gamitin mo po kami, Lord, mightily and effectively, na patuloy ang aming pananampalataya ay nakasandig, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban, ayon sa iyong mga salita, na gumagawa po kami na may kahusayan, may sigasig, Lord, may pagsasakripisyo. Dahil, Lord, ito ang hinihiling mo po sa lahat ng nais na sumunod po sa iyo. Pagpalain mo po ang buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang mga trabaho. I-bless mo po, Lord, ang kanilang mga pinagkakakitaan. Patuloy, Lord, ang katapatan sa kanilang puso. Sa iyong, Lord, sa pagbabalik ng mga biyayang pinagkakatiwala mo po, ay makita mo po sa kanila at maging bahagi sa patuloy na pagpuno ng mga pangailangan, Lord, sa iyong iglesia. Dinadalangin ko po, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila yung lubos na pagpapala na nagmumula po sa iyo at patuloy na i-bless mo po
hindi lamang po ang kanilang trabaho, kundi maging ang kanilang buong pamilya na maranasan ka, maranasan ang iyong kalinga, maranasan, Panginoon, ang iyong pagsama, maranasan ang iyong pagpapala. Maraming salamat po sa umaga po ito sa aming natapos na gawain at sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at gayon na rin ang pakikipisa ng Diwang Banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace and give you peace and give you peace forever. Okay, salamat po. Magpapahibang song po na All Come All Ye Faithful. Hallelujah. Sa po lahat, po muli kayo Pasko. All you faithful, joyful and triumphant, for God will welcome you together. Come and behold, for the King of heaven, oh come let us adore Him, oh come let us adore Him, oh come let us adore in Christ the Lord. Oh, come let us adore in Christ the Lord. Salamat sa inyo lahat. See you next time. To God be the glory.